Mas delikado pa sa baboy, 10 pagkain na akala mo ligtas. Maraming Pilipino ang umiiwas sa baboy dahil sa taba, kolesterol at sakit sa puso. Maganda yan. Pero ang problema, hindi lahat ng panganib nasa baboy. May mga pagkain na akala mo ligtas, salad, smoothie, granola bars. Pero mas delikado pa pala sa katawan. Hindi ito pananakot. Ito ay kaalaman na dapat mong malaman, lalo na kung mahal mo ang kalusugan mo at ng pamilya mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkain na mukhang normal, madalas nasa mesa, pero may masamang epekto sa puso, utak at atay. At ang huling pagkain sa listahang ito, ang pinaka nakakagulat. Kaya huwag kang aalis. Bago tayo magpatuloy sa listahan, inaanyayahan kitang mag-subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko. Tara alamin na natin ang unang pagkain. Unang-una, processed meat alternatives. Hotdog, ham, luncheon meat. Kahit pa chicken o turkey ang label, parang may kasamang safe stamp, di ba? Pero mga kapamilya, akala lang natin yon. Kapag sinilip mo ang ingredients, parang may chemistry experiment, preservatives, sobrang sodium, at mga sangkap na hirap bigkasin. Ayon sa mga doktor, ang sobrang sodium ay direktang konektado sa alta presyon at sakit sa puso, lalo na kung araw-araw. At ang mas masakit, mas naproseso pa ang mga ito kaysa sa simpleng lutong bahay na baboy na niluto ng nanay o lola natin. Kaya ang tanong, alin ang mas ligtas? Ang alam mo ang sangkap o ang nakalabel lang na safe? Mas mabuting alternatibo. Fresh na isda, itlog, tokwa o lutong bahay na ulam. Hindi lang mas masustansya, mas sigurado ka pa kung ano ang pumapasok sa katawan mo. At aminin natin, iba pa rin ang sinigang na isda o tokwa na may sausawan. Kaya sa susunod na may mag-alok ng hotdog o luncheon meat, isipin mo ang kalusugan mo. Minsan, mas masarap at mas ligtas ang simpleng lutong bahay kaysa sa processed na akala mo'y safe. Pangalawa, instant noodles at packaged foods. Mura, mabilis, masarap. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit paborito ng marami. Pero alam mo ba, mas tumatagal pa ang shelf life ng mga ito kaysa sa pasensya ng katawan mo? Sa bawat pakete, may halo itong preservatives at additives na kahit minsan, hindi mo na maintindihan ang pangalan. At hindi lang yon, mataas din ang sodium content. Kapag madalas itong kinakain, tumataas ang risk ng high blood pressure at napapagod ang bato. Parang araw-araw mong binibigyan ng dagdag na trabaho ang katawan mo. Hanggang sa isang araw, bumigay. Kaya tanungin natin ang sarili natin. Praktikal ba talaga ang instant kung kalusugan na ang kapalit? Ngayon, ang magandang balita. May mas simple at mas ligtas na alternatibo. Lutong bahay. Kahit gulay at itlog lang, malaki na ang pinagkaiba. Isipin mo ang ginisang kangkong o pritong itlog na may kaunting toyo. Walang preservatives, ikaw ang may control sa lasa at sangkap. Hindi man ito kasing flashy ng instant noodles, pero sa bawat subo, mas magaan ang pakiramdam ng katawan mo. Kaya sa susunod na abutin mo ang instant noodles, mag-pause ka muna. Minsan, ang tunay na sarap ay hindi yung pinakamabilis, kundi yung pinili mo para sa kalusugan mo. Kaibigan, ikaw ba ay mahilig sa instant noodles? I-type ang isa kung oo at 0 kung hindi. Banggitin mo na rin kung saan ka nanonood. Tuloy tayo. Pangatlo, mga inuming low-fat o no cholesterol. Sa totoo lang, ito ang mga inuming mukhang bida sa kwento. Kapag nakita mo ang label na low-fat or no cholesterol, parang automatic mong iniisip, okay to, safe to. Pero mga kapamilya, dito tayo madalas nadadapa. Tingnan mo ang mga halimbawa. Milk tea na parang dessert sa sobrang tamis, flavored coffee na mas matamis pa sa cake, at bottled juice na akala mo masustansya. Walang taba, oo. Pero punong-puno ng asukal. At kapag sobra ang asukal sa katawan, 3 bagay ang nangyayari. Una, tumataas ang blood sugar. Parang naglalakad ka sa alambre. Isang maling hakbang lang, delikado na. Pangalawa, nahihirapan ang atay. Isipin mo ang atay mo na parang kargador sa Maynila, araw-araw may pasan hanggang sa mapagod. Kaya, huwag mo nang hintayin na bumigay. At pangatlo, nagkakaroon ng pamamaga sa katawan.
Kaya minsan, paggising mo, parang mabigat ang pakiramdam o puffy ang muka. Kaya tanungin natin ang sarili natin, talaga bang ligtas dahil lang low fat? Sa maraming kaso, mas delikado pa ang mga inuming ito kaysa sa kaunting natural na taba ng baboy. Oo, walang halong biro. Bakit? Dahil ang taba, kapag tamang dami at tamang klase, may silbi sa katawan. Pero ang sobrang asukal, halos walang kapalit na benepisyo. Ngayon, ano ang mas mabuting piliin? Una, tubig. Simple, libre at kadalasan ang gutom na nararamdaman natin. Uhaw lang pala. Pangalawa, tsaang walang asukal. Green tea or herbal tea. May lasa na, may benepisyo pa. At pangatlo, plain coffee. Kung mahilig ka sa kape, subukan ng black coffee. Walang dagdag na asukal, walang komplikasyon. Kaya tandaan, mga kapamilya, hindi lahat ng low fat ay ligtas. Minsan, ang tunay na masustansya ay ang simple at natural. Huwag matakot sa kaunting taba, mas matakot tayo sa sobrang asukal. Pang-apat, healthy breakfast cereals. Ayan, paborito ng mga bata at pati na rin ng maraming matatanda. Makukulay ang kahon, may prutas sa harap, at may label na whole grain. Parang sinasabi sa'yo, okay to, pang healthy breakfast to. Pero mga kapamilya, dito tayo madalas nalilinlang. Kapag binasa mo ang likod ng kahon, mapapansin mo na ang asukal ay kadalasang pangalawa o pangatlong sangkap. Ibig sabihin, parang dessert ang kinakain mo, pero nakadisguise bilang almusal. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit pagkatapos mong kumain ng cereal, mabilis ka ring magutom ulit. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga cereal na mataas sa asukal ay mas nakakapag-trigger ng cravings, kaya tuloy-tuloy ang kain buong araw. Kaya tanungin natin ang sarili natin, talaga bang healthy kung gutom ka agad ulit? Ngayon, ano ang mas maayos na alternatibo? Simple lang, plain oatmeal, itlog, saging o kamote. Mas mataas sa fiber, mas nakakabusog at mas maraming nutrients. At kung may mga bata ka, pwede pa itong gawing bonding, sabay-sabay maghanda ng almusal habang tinuturuan sila ng mas tamang pagkain. Kaya sa susunod na bibili ka ng breakfast cereal, huwag lang sa harap ng kahon tumingin. Basahin ang likod. Tingnan ang asukal. Panglima, store-bought salad dressings. Salad? Healthy. Pero teka muna, anong nilalagay mo sa ibabaw? Maraming bottled dressings ang puno ng asukal at refined oils. Parang ganito yan. Healthy ang gulay, pero nasisira dahil sa sarsa. Kaya kahit salad ang kinakain mo, parang junk food pa rin ang epekto. Kung kaya, simple lang. Olive oil, konting suka o kalamansi. Hindi kailangan ng komplikado para maging masustansya. Mga kapamilya, sandali lang. Kung akala mo tapos na ang mga healthy na nililin lang tayo, dito pa lang tayo sa gitna. Ang mga susunod na pagkain, kadalasan ibinibigay pa natin sa mga bata at iniisip nating mas mabuti na to. Kaya huwag kang aalis. Dahil baka isa sa mga ito ang araw-araw mong kinakain. Pang-anim, flavored yogurt. Kapag sinabing yogurt, automatic iniisip natin, healthy yan, good for the tiyan yan. Pero mga kapamilya, hindi lahat ng yogurt ay pare-pareho. Maraming flavored yogurt ang halos kasing tamis na ng dessert. Minsan, mas marami pa ang asukal kaysa sa isang maliit na soft drink. Ang problema, akala mo inaalagaan mo ang tiyan mo, pero pinapakain mo lang ng asukal. Kaya kung yogurt ang pipiliin, mas maayos ang plain yogurt, ikaw na lang ang magdagdag ng prutas. Tandaan, ang tunay na healthy, hindi kailangang sobrang tamis. Pangpito, white bread at bakery products. Araw-araw nating kasama to, tinapay, pandesal, pastries. Hindi naman masama paminsan-minsan, pero kapag madalas, ang refined bread ay mabilis magpataas ng blood sugar. Sandali kang busog, pero maya-maya, gutom ka na ulit. Kaya minsan, kahit kakakain mo lang, parang lutang o pagod ang utak. Kung may choice, mas piliin ang whole foods o bawasan ang sobrang puting tinapay. Minsan, hindi kulang ang pagkain, maling klase lang. Pangwalo, energy drinks at sports drinks. Kapag pagod, energy drink agad. Kapag pawisan, sports drink agad. Pero alam mo ba,
marami sa mga ito ay halos puro asukal at caffeine. Sandaling gising, pero pagkatapos, bagsak. At sa sobrang dalas, napapagod ang puso at naaapektuhan ang tulog. Tubig pa rin ang pinaka-safe para sa karamihan. Hindi lahat ng nagbibigay ng energy ay nagbibigay ng kalusugan. Pangsyam, refined vegetable oils. Madalas nating marinig, gulay yan, kaya healthy yan. Pero mga kapamilya, hindi lahat ng galing sa halaman ay automatikong mabuti. Ang mga refined vegetable oils tulad ng canola, soybean, at corn oil ay dumadaan sa maraming proseso bago makarating sa kusina natin. Sa sobrang pagproseso, nawawala ang ilang natural na benepisyo at kapag nasobrahan, pahirap sa kidneys at pwedeng magdulot ng pamamaga sa loob ng katawan. Ang inflammation ay parang alarm ng katawan. Normal lang na may alarm, pero kapag laging naka-on, doon nagsisimula ang problema. Kapag matagal ang pamamaga, maaari itong maiugnay sa sakit sa puso, diabetes, at kahit brain fog. Yung pakiramdam na parang mabagal mag-isip, kahit sapat naman ang tulog. Ayon sa ilang pag-aaral, ang sobrang pagkonsumo ng omega-6 fats na karaniwan sa refined vegetable oils ay inuugnay sa mas mataas na inflammation kapag wala itong balanse. Kaya ano ang solusyon? Moderation. Hindi kailangang iwasan agad, huwag lang sobra. Iwasan din ang paulit-ulit na mantika sa pagluluto. At kung may choice, mas mainam ang mas natural na options tulad ng virgin olive oil or coconut oil. Kaya sa susunod na magluluto ka, itanong mo sa sarili mo, anong mantika ang gamit ko? At gaano kadalas? Tandaan mga kapamilya, hindi lahat ng mukhang healthy ay healthy kapag nasobrahan. Ang tunay na kalusugan nasa tamang balanse. Pang-10, margarine at butter alternatives. Akala natin dati, margarine ang mas healthy. Pero karamihan sa mga ito ay sobrang naproseso at minsan may trans fats pa. Mas mukhang safe, pero mas malayo sa natural. Kung gagamit ng taba, mas mabuting konti, pero totoo kaysa marami pero peke. Tandaan, hindi lahat ng alternative ay mas mabuti. Hindi ko sinasabing bawal agad, pero ang mas delikado kaysa sa baboy ay ang pagkaing akala mo ligtas, pero araw-araw mong kinakain. Kaalaman lang ito, mga kapamilya, para mas makapili tayo ng mas maayos. Mga kapamilya, hindi ko ginawa ang video na ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan pumili. Hindi lahat ng mukhang healthy ay healthy, at hindi lahat ng masarap ay masama. Kung may isa lang kayong babaguhin pagkatapos panoorin ito, sulit na. May pagkain ba sa listahang ito ang kinakain mo? Mag-comment ka ng oo kung may gumulat sa'yo. I-share ang video na ito sa pamilya mo. Lalo na sa nag-iingat sa kalusugan pero maaaring nalilinlang ng labels. At mag-subscribe para sa mas malinaw, mas totoo, at mas praktikal na usapang pangkalusugan. Kung gusto mong malaman kung alin naman ang mga pagkain na tunay na nagpapalakas ng katawan, panoorin mo ang susunod kong video. Dahil ang kalusugan hindi minamadali, inaalagaan. Salamat sa panonood.